Kath at Mayor Mark, legit nga ba na na-spotted na magkasama na naman mga kasombrero sa airport? May pictures na kumakalat, no? Mga kasombrero online. Tapos bagong mansion ni Alden, may update. Alden, kumain ba sa labas? Tapos may isang item dito, unahin ko ito mga kasembreros na parang may isang kapamilya A-lister or actor mga kasembreros na sobrang sikat at maraming brands, maraming mga shows, maraming projects mga kasembreros ang tatanggalan ng isang brand mga kasembreros or tatanggalin ng isang malaking brand. Pinag-iisipan daw ito ngayon mga kasembreros. So parang inisip ng iba ay si Daniel Padilla or si Coco Martin or si Piolo Pascual mga kasembreros. So napakasikat daw ng aktor na ito sa ABS-CBN, pero yun nga parang tatanggalan siya or parang sikat na sikat siya pero tatanggalan daw ng isang malaking brand mga kasembreros. So kasi parang parang naglambing daw yung brand sa kanya na parang pwedeng ito ililibre na lang. So parang ang sa kanya daw bawat kibot ay may bayad, no? Parang kunwari gagamitin yung mukha sa poster and so on. Pag pinapagawa na ganito, may meron siyang meron bayad agad mga kasembreros. So yun, parang sasabi ng iba, Daniel Padilla, Piolo Pascual or Coco Martin mga kasembreros. So nasingkit sa parang si Daniel Padilla mga kasembreros, no? Kasi parang ipapalit na aktor yung parang madaling pakiusapan, no, madaling kausap, madaling i-negotiate mga kasembreros. Parang naisip ko si Alden Richards, no. Parang may isang brand parang naisip ko hindi kasi yung fruta hindi rin yun mga Sting, matagal na si Alden sa Sting. Hindi ko na alam kung si Coco Martin ba ay may Sting dati tapos pinasa sa kanya mga kasembreros. So hindi ko lang sure, no. So pero yun po, no. Naisingit ko lang itong item na ito. Tapos sige, isa sa mga major items natin itong update sa bahay ni Alden. Nag-post si Alden sa kanyang Instagram. Itong kasama niya nga si Sir Pat Cauna, no? Mga kasembreros. Tapos yung caption dito kasi ni Pat Cauna, parang nag-meeting sila. Tapos nagkaroon na sila ng on-site visit mga kasembreros. Sabi dito ni Sir Pat Cauna, site visit with my super fave and super loves na client and friend Alden Richards before the Holy Week before the Holy Week break. His home is just a few more months away from completion. Grabe, it's officially summer. Ang init na talaga, my gosh, lagot na. I kinda miss EU, no? EU ba to? EU. Ano yung EU? Parang La Union lang yung alam ko. Alam ko mga kasembreros EU winter. But at least I can bring out my basket bags again and summer sunshine on repeat. So sige na nga summer, I'll let you win. So lots of love, no, si Pat mga kasembreros. So yun siya, no. Kahapon pala Monday mga kasembreros ay nag-meeting at saka pumunta na naman sila sa site ng bagong mansion ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. So summer na nga, no, dito sa probinsya talagang umulan nung nakaraan, pero ngayon ay we're also praying again. Napaulin ng Diyos mga kasembreros kasi sobrang init talaga. At saka yung yung mga tanim, no, talagang kawawa talaga mga kasembreros. So kailangan nating uminom ng maraming tubig, ha. Paalala ni kasombrero, uminom ng maraming tubig mga kasembreros para iwas dehydration. So ganoon po. Tapos another post ni Alden sa kanyang Instagram, yung kanilang event doon sa BYD mga kasembreros. Parang may nostalgia effect or nostalgia moment dito si Alden sa kanyang post. Sabi niya sa kanyang caption ay 2 hours ago, it's been a week but some moments stay with you. The early mornings, the doubts, the push to keep going, and the people who made it all worth it. Thank you, Will Dasovich. No, pinasalamatan niya si Will. And then si Nico Bolzico, your words meant more than you know. Proud to have done the race with you guys. Sabi naman niya kay Coach Al Gonzalez, sabi niya, thank you for being of believing in me
and helping me get to that starting line ready. Your presence and guidance led me to that moment of victory. So yun po, no, talagang touching moment. So parang isang linggo na pala, no, after nung kanilang event sa triathlon, mga kasumers, pero nagre-reminisce pa rin si Alden, mga kasumers. So ngayon lang yata siya nakapagpahinga, no, kasi nga ay Holy Week, mga kasembreros, pero kahit kahapon ay Holy Week ay talagang trabaho at saka bumisita pa rin sila sa kanilang or sa kanyang mansion na pinapagawa, mga kasembreros. So a few more months away pa, no, mga kasembreros. So talagang busy ang schedule ni Phenomenal Box Office Cinema King. So tapos may video siya dito na pinost Yung video na ito ay yung pinost din, no? Dito pinost lang din ng BYD sa kanya para yung sa yung buong from start to finish, mga kasembreros, ng BYD event, no, dito nga sa kanilang triathlon. So talagang nag-reminisce at saka nag-alala si Alden ng kanilang ganap doon sa triathlon nga, mga kasembreros. So which is definitely, kasi kapag big event, no, kagaya nito, mga kasembreros, talagang hindi mo makakalimutan. So dito nga ay an achievement kasi ito, no. He's not a professional biker, no, or cyclist, mga kasembreros, pero talagang naipanalo niya at saka yung oras ba, no, na talagang nakalaan ay parang mas madali niya pa natapos or earlier niya natapos, no, 5 hours, pero 3 hours lang ay naano agad ni Alden, mga kasembreros. So grabe. So ito lang yung kompletong video na pinost, mga kasembreros, ng BYD, na pinost din ni Alden sa kanyang Instagram kanina, no, mga kasembreros. So kanyang pagbisikleta and so on. So of course siya lang parang mostly siya at saka ang sina Will at Nico Bolzico, mga kasembreros, hanggang sa finish line yung video na ito, mga kasembreros. So yun po. Tapos isa sa mga major items natin, kung kumain ba sina Alden sa labas, may pictures kasi dito na na may kasama siyang mga na mga lalaki, tapos yung parang crew sa restaurant, mga kasembreros, or sa isang kainan. Tapos dito ay sa last part niya ay naka-piloto outfit, no, or uniform si Alden. So mga classmates niya yata itong kasama niya. Tapos kumain sila sa labas. So kung hindi ako nagkakamali, August 2025, parang August 2025 na lumabas sila dito. Tapos yun yung time na parang naka-enroll si Alden sa pagpipiloto. Hindi ko lang alam kung ano yung usapan nila dito sa kanyang klase sa Alpha Aviation Group, mga kasembreros, kasi nga naka-enroll si Richard Fulkerson Jr. dito. Pero parang yun nga, no, hindi na siya nakakapasok kasi talagang busy sa kanyang mga agenda at schedule, mga kasembreros. So parang parang mga classmates niya ito sa Alpha Aviation Group or sa pagpipiloto, mga kasembreros. So pero malalaman din natin yan, no, naka-schedule naman lahat ng gagawin ni Alden. Baka magre-remedial class na lang si Tisoy dito sa kanyang mga classes. So grabe, parang parang magkakaedad lang sina Alden at itong mga kasama niya. Itong mga kasama niya, mga kasembreros. Napaka pinagpala ng mga estudyanteng ito, kasi nga ay kasama nila at kaklase nila si Box Office King Alden Richards, mga kasembreros. So pero ito ay parang throwback lang pala, na mga kasembreros, na pictures na pinost sa TikTok, no. Tapos ito po ay pinost, throwback din po ng isang admin. Ito yung performance ni Alden sa isang Lenten special. Pag Holy Week, di ba, sa Itbulaga, meron silang Lenten special, mga kasembreros, na ginagawa
yung mga drama and so on. So dito ang galing din ni Alden, no? Para siyang may mental disability, mga kasembreros. Tapos ay sina Ryan Agoncillo at saka Ruby Rodriguez ang kanyang kaaktingan, mga kasembreros. So ano siya dito, grabe ang galing niya. Pero this was 2017 as according doon sa post, mga kasembreros. 2017 nagkakaroon sila dito ng ng pagtatalo ni na Ryan Agoncillo, ni na Ruby Rodriguez, mga kasembreros. Try kong play to mamaya para ma-appreciate ninyo, mga kasembreros, no? Although this was a throwback, Holy Week special ng Itbulaga, mga kasembreros 2017. Ang title yata nito ay Kapatid, no? Mga kasembreros, according doon sa hashtag ng isang admin. So ang galing dito ni Alden, mga kasembreros. So sa dulo ay parang sinuntok-suntok niya yung sarili niya, yung kanyang ulo, mga kasembreros, kasi nga galit siya sa kanyang sarili, no? Tsaka pinapagalitan kasi siya. So yun, parang sorry siya and so on, mga kasembreros. Tapos major item tayo, mga kasembreros, kung spotted ba talaga at legit itong pictures na nakuhaan sina Kath and Kath and Mayor, mga kasembreros. So sa akin lang ayoko maniwala dito, mga kasembreros, kasi edited na naman ito. Thailand Long Stay Company, kaya ito yung pangalan, mga kasembreros. Tapos hindi ko lang alam, tinan yung paa dito ni Kath, mga kasembreros, sa isang picture. Putol siya at saka ay naku po, pati si Naybara Lopez ay parang rin siya, no? Parang naniniwala, mga kasembreros. Pero sa editing pala ng picture, alam nyo na edited siya, mga kasembreros. So sinasabi nila na wala sa office si Mayor, long vacation daw si Mayor. So kahit sino naman pwede mag long vacation, mga kasembreros. Kahit mga artista nga, di ba, tapos ang dami nagsiuwian. Tinan yung paa ni Kath dito, putol siya, mga kasembreros, na so halatang edited talaga ito, mga kasembreros. Kasi nga malabo pa yung picture, tapos hindi naman din video. At saka bakit ibang tao yung nagpo-post kasi, no? Kasi kung ganito na parang spotted na sila sa mga public places, so dapat si Mayor Mark Alcala nagpo-post sa kanyang Instagram or sa kahit nasa story, mga parang ganun ba, no? Dapat kasi pagka ganito, it's not a formal thing sa isang public servant na makikita kayo sa ganito, tapos ay halatado naman na edited, mga kasembreros. Putol ang paa putol ang isang paa ni Kath dito, mga kasembreros, sa picture na ito, no? So at saka wala pang dito, walang video, no? Naghahanap ako ng iba pang ebidensya, mga kasus, pero yun, edited, halatado, no? Tapos Thailand Long Stay Company. So asang company ito sa Pilipinas or airport sa Pilipinas, mga kasembreros. Tapos basta halatado na talagang edited siya, mga kasembreros. Pero kayo, no, I'm not forcing everyone to agree with me, mga kasembreros, para good vibes lang tayo. So basta sa akin ay kayo nang humusga, putol ang paa at edited ito, mga kasembreros. Alright, so yun lang actually sa ating Kath din items. Piplay ko po itong videos na atin pong papakinggan, especially itong drama ni na Alden, mga kasembreros. And then pakinggan natin, of course, ang salita ng Diyos na napakahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. O, Tol, ano nangyari sa'yo? Napaaway ka ba? Ba't kaya itsura mo? Dumi-dumi mo. Itong batang to, naglaro ka na naman sa labas, ano? Nakikisabay ka pa sa problema namin ng kuya mo, eh! Hindi po. Ay, nasa likod mo. Kuya, sorry, hindi ko sinasadya to, ha. Huwag ka sana magagalit, kuya, ha. Hindi ko naman sinasadya to, eh. Ito.
Sorry! Sorry kaya! Sorry! Tama na tayo, Sorry! nakatahan na! Ko, sino siya? Yan ang ating natin ngayong araw na ito, 'di ba? Ang ating line item for today's video, nakakaloka gaya ng sinabi ko kanina. Sino itong kilalang A-lister na aktor? Ay, na talaga nga naman hitik na hitik sa bunga, sikat na sikat, 'di ba? Left and right ang endorsements. Pero sa kabila pala nito, ay may naitatago pa lang. May natatagong bato. May tinatagong bato. Hoy, hindi Hindi siya kakanta ng stone. Sa Tagalog ay bato. Sa adik ay shabo. Hindi ganun yon. Hindi siya si Alvin Aragon, ha? Eto na nga, kasi may endorsements, diba? Hindi naman bashers. Although nababash din siya minsan, tong aktor na ito, kasi ang nakarating sa ating chika, ganito yan. May existing contract pala na, unfairness, na-renew naman. Etong si A-lister na aktor, sa kanya mga iniindorso. Kaya lang, para bang may isang kilalang brand na napapaisip kung after ba ng kontrata na ito ay i-continue ka pa ba namin kunin as endorser? Diba na nakakaloka? Kasi nga, ayon sa nasagap nating chika, ang hirap daw kausap nitong si A-lister actor. Kumaga parang, ang mahal na nga niya. Sabihin na nga natin. Kasi, syempre, sa pangalan niya, 'di ba? Natural lang naman tatapatan niya ng presyo. Kaya lang, 'di ba? Napapaisip ngayon na ang ilan sa mga executives ba, tama ba? Kung nakakatulong pa ba siya sa atin. Kasi nga, lately, 'di ba? Etong kilalang brand ay may kinuha din naman talaga ng isa pang kilala talaga sa industriya. Ngayon napapaisip sila kasi nga yung kinuha nilang bago ngayon is parang andaling kausap, andaling pakiusapan. Samantala daw itong si A-lister actor na ito is parang ang dami na naibigay sa kanya. Kumbaga na-renew na ng ilang taon. Kumbaga parang syempre pamilya na ang turing. Kaya lang, ang hirap daw pakiusapan. Ang hirap daw na, alam mo yun, paglambingan na baka pwede ito kasi kada kibot daw may bayad. 'Di ba? Kumbaga parang bukod dun sa kontrata na kanyang pinirmahan sa hindi naman talagang matatawarang presyo, is kapag nakisuyo daw na baka pwedeng nating hindi, di metro daw itong si A-lister. Oh my gosh, 'di ba? Ano ba naman yung sana, 'di ba, paglambingan kasi since 'di ba nakailang renewal ka naman na at pinagkatiwalaan ka naman din. Ano ba namang minsan sana pagbigyan naman niya yung konting hiling, 'di ba? Ng mga nagtitiwala sa yung brand. Kaya lang parang yun nga daw, parang dahil sa ang hirap daw pakisamahan, ang hirap daw pakiusapan sa mga gusto ng mga brand na gawin, 'di ba? Kasi usually naman pag ganyan, pag nakiusap sa iyo ang brand, 'di ba, na since naman hindi naman din na putyo-putyo ang ibinayan sa iyo. Yes, pag sinabi, baka pwede, maglambing naman na pwedeng gawin natin to ng libre or added, hindi daw pumapayag si A-lister. Kasi kung ano daw na pag-usapan sa kontrata, hanggang dun lang din siya. Tapos, kunwari, gagawa na kung ano-anong promotional campaign. Pag gagamitin niya kanyang muka, may additional cost. Oy, oo nga, daig mo pa yung metro ng taxi, 'di ba? Sa panahon ngayon, 'di ba? Hindi naman siguro, alam mo yun, hindi ka naman siguro apektado sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Dahil kahit pa sabihin mong magpagas ka ng malalaki mong sasakyan, dami ko ng pamigay na clue. Kahit ang dami mong alam mo yun, malalaking sasakyan, mamahaling sasakyan, kaya mo pa rin, alam mo yun, tumakbo ng matulin sa ibabaw ng skyway. Diba? Hindi ka apektado sa presyo ng gas. Hindi ka rin apektado kung magtaas man ng mga toll fee. Dahil keber sa'yo, kung baga bariyang-barya.
Kaya tuloy, napapaisip yung brand down na ito ha. Ayon lang na sa nasagap natin na posibleng pag natapos yung kontrata niya is hindi na siguro i-renew. Yun ay chika lang, hindi ba? Kasi nga unang-una, 'di ba, na ang hirap nga pakiusapan. Kada pakiusap kailangan may dagdag bayad. Huwag ganun. Dapat nagiging mabait, nagiging generous ka nga sa sa mga brands na nagtitiwala sa iyo. Kasi paano ka nila bibigyan, hindi ba? Parang paano ka naman din nila, kumbaga, pagkakatiwalaan pa sa mga susunod. Although alam naman natin na ang galing-galing-galing mo at talagang effective kang endorser. 'Di ba? So, yun! 'Di ba? Na nakakaloka. Kaya, ang chika tuloy ng iba, ay, baka nga. Kasi yung kinuha daw ngayon is, ang daling, alam mo yun, pakisamahan, nakikipagkwentuhan sa mga tao during the shoot ng commercial. Ito daw si A-lister kasi during the parang isang dimetro din ang pakikipag-usap. Ayaw din daw yung tipong makipagkwentuhan kahit nandun na yung mga higher boss sa location. Wititit daw lumalabas sa sa kanyang dressing room hanggat kunwari pag hindi nagsushoot, ganyan. Di ba dapat pag nandun yung mga executives, di ba dapat chika ka ng malala? Kasi, uy, thank you so much, di ba? Kasi pinagkatiwalaan nyo ako to endorse the product, di ba? Kaya tuloy ngayon, napapaisip na itong brand na ito. Kasi hindi naman din siya putyo-putyong brand na okay, sige, baka tapusin na lang natin yung existing contract and then hanap tayo ng iba. Diba? Nakakaloka yun. Kung ako yun, ay nako, hindi ba? Kahit pa mag-dinner ako sa bahay nila, okay lang. Diba? Kung ako yung kinuhang endorser. Kasi bilang PR mo na din yun kumbaga, kapaleta, nung pagkuha sa'yo at pagbayad, diba? PPR ka din. Hindi naman porket A-lister ka, diba? Nasikat ka na ganyan is, alam mo yun, na ang tingin mo na, hindi pwede. Kung ano yung pag-usapan sa kontrata, yun lang. Sometimes, hindi natin kailangang maging technical sa mga ganon. We can give pro bono sa mga tao, diba? Kaya nga yun, ang clue, yun, ang dami ko ng clue, diba? Number 1, A-lister siya na aktor. O bahala na kayo mag-isip, sino yung mga aktor na ang daming endorsements. Pangalawa, diba, kilala din naman siya na mahusay, talagang endorser. Pangatlo, diba, kumbaga parang, hindi mo naman masasabi na naghihirap, hindi, kasi ang lalaki ng sasakyan niya. Pang-apat, kayang dumaan sa Skyway. Oh! Yun na yun. Kung sino man yan, bahala na kayo. Sasabihin na ng mga tao, ano na naman itong pa-blind item na to, ang hirap namang hulaan. Yun lang naman. Maririnig nyo rin naman yun in the coming days. If ever man din na hindi na ma-renew yung kanyang kontrata, ano yung PR? Parang personal relation mo yun. Sabi ni Kenneth. Ang ganda nung nagtatanong siya, si Kenneth. Ano yung PR? Yung parang pa-bonus mo na lang doon sa kumbaga parang eto muna yung pa-thank you mo sa mga kumuha sa'yo. Ganon ang PR, 'di ba? Na nakakaloka. Kaya nga naman, 'di ba? Sana naman din magising sa katotohanan at ma-realize niya na hindi porket nasa tuktok siya at may pangalan talaga siya. Is siya yung hahabulin lagi ng brands, 'di ba? Sana, 'di ba? Ma-realize na yun. Kasi mabait, alam mo to, panghuling clue. Mabait to Di ba? Mabait tong na to, A-lister actor na to. Promise. Di ba? Siguro lang talaga, kulang lang talaga siya sa PR. Gano. Sobrang relate tayo sa Word of God na ito, mga kasumberos. Ang title kasi natin ay Sinuklian ng Masama. Psalms 109 verse 5, Thus they have rewarded me evil for good and hatred for my love. Grabe, mga kasembreros. So, parang tayo po ay gumawa ng mabuti, pero binlikan tayo ng masama. Yung parang tumulong ka na nga, parang ikaw pa yung pinamukhang masama, mga kasembreros. So, nangyari na ba sa atin yung gano'n na parang binigyan natin yung best natin para tumulong sa ibang tao, especially sa ating pamilya. Tapos, parang sinasabi pa na kulang, or parang minasama pa nila yung pagtulong natin, or
parang you're always doing your best to be the best version of yourself para sa kanila, no, helping them, no, guiding them, providing for them, mga kasambreros, no, pero at the end of the day ay ikaw pa yung sinisi, no, mga kasambreros. Ang saklap nung ganoon, no, na parang binigay mo yung lahat-lahat mo, pero at the end of the day ay ikaw pa talaga yung sinisi nila, mga kasambreros. So sinuklian ka ng masama. So parang kumbaga pa, binigyan mo sila ng pera, tapos yung sinukli nila sa'yo at binalik sa'yo ay sisi at saka panunumbat. No? Yun siya. Isa sa pinakaayaw ko yung nanunumbat, mga kasambreros. No? Kunwari may nagawa kang mali, no? May nagawa kang masama, tapos kanina mo na nagawa or matagal na, tapos susumbat pa rin sa'yo, no? Parang nire-recall nila na, parang nire-remind nila, kasi ikaw ganyan, hindi natin. So parang isa yun sa pinakaayaw ko, mga sis. And kasi parang pangit na ugali na manunumbat ka, mga kasambreros, no? Kunwari, pag magbigay ka ng may joy, no? May galak sa impuso. So kahit anumang gawin ng tao dun sa pera or sa tulong na binigay mo, well, of course, magre-remind ka sa kanila. Pero kung hindi nila yun sinunod, so bahala na sila. So parang ganoon ba, ang role mo ay magbigay ka na may galak, kasi nga ang Diyos naman ang papapala sa atin, mga sa mga taong nagbibigay, because God loves a cheerful giver. So dito, si Haring David, mga kasambreros, ay gantimpala, thus they have rewarded me evil for good. Talagang yung reward, yung gantimpala doon na binigay kay Haring David ay kasamaan, no, sa mabuting gawa niya, at saka hatred, no, sama ng loob, puot, mga kasambreros, sa pag-ibig na kanyang ginawa. Kasi inibig niya, inibig niya yung mga tao, inibig niya yung kanyang sasakupan, inibig niya yung kanyang bansa, inibig niya yung mga taong nilid niya for how many years, no, yung nation, mga kasambreros, ng bansang Israel. And yet yung mga kaaway niya, specifically yung mga kaaway niya, mga kasambreros, yung mga bansang kaaway niya ay kasi may mga times dito na tumulong si Haring David sa mga karatig bansa niya, no? Yung mga tao or mga leaders sa ibang bansa ay tinulungan niya. Pero may times dito na talagang siya po ay sinisipa at binilikan ng masama. Parang sinuklian pa ng kasamaan ang kabutihang kanyang ginawa doon sa leader ng bansang iyon, mga kasambreros. So in this verse, we find a powerful expression of betrayal. So talagang pagtatraidor, no? Yung term dito, mga kasambreros, and the pain of being treated unjustly. Kasi parang parang injustice, no? Parang humihingi ka ng katarungan because you were oppressed or you were suppressed, yung iyong kalayaan, yung ikaw mismo ay parang may parang may ginawan ka ng masama, pero hindi ka pa rin tinulungan, mga kasama. So injustice. So by those we love, the speaker articulates a deep sense of hurt, no? Talaga nasaktan si Haring David. Alam nyo, tayo po, nature na talaga nating tao yung masaktan, no? May mga times na masasaktan tayo sa ating puso, sa ating isipan, sa finances natin, sa ating karelasyon, sa ating pamilya, for example. And yung mas malalim at mas masakit na pain na ating mararanasan ay mararanasan natin kung yung gumawa nun sa atin ay yung mga kapamilya natin or yung mga taong malalapit sa atin. So the closer the people na gumawa sa atin ng masama ay the deeper or the worse the pain, mga kasambreros. So ganoon siya, no? Mas matindi ang sakit na ating mararanasan or mararamdaman kapag malapit sa atin yung taong gumawa ng offense, mga kasambreros. So nangyari na ba sa atin yung gano'n na kunwari best friend natin, no, tinredor tayo at saka inagaw sa atin yung ating jowa, no? Parang ganoon, mga kasambreros. So not only that, sa ating family, for example, no, tinaguan ka ng sikretong malala na for a long time, no, may mga ganoon, mga kasos, feeling that their kindness has been met with cruelty. This notion resonates with many of us as we all face moments when our goodwill is met with offense or disdain. So yun siya, no. Alam ko nangyari din sa atin ito na may mga moments na sabi dito, nakaranas tayo ng mga pangyayari or karanasan na yung ating kabutihang loob, yung ating kabaitan ay pinalitan nila or sinuklian nila ng kasamaan pa, mga kasama, or sinaktan pa nila tayo instead of appreciating us by the good deeds that we
have done for them. Those we trust and care for sometimes return our goodness with harm, leaving us to reflect on our own emotions and the relationships that surround us. When exploring the meaning of this verse, it becomes clear that the core message addresses a common human experience, the struggle to cope with betrayal. So talagang mahirap mga kasembreros, kaya marami ang mga taong nakakapatay. Kunwari kapag yung pagtatraidor talaga ay masaklap, no? Especially dealing with the relationships. Kunwari, inagaw yung boyfriend mo o yung girlfriend mo, parang ganoon, no? Talagang minsan ay nauwi ito sa patayan mga kasembreros kasi nga may third party, for example. So, tapos yung umagaw pa ay kapitbahay mo lang or kapatid mo pa or yung best friend, for example, no? So may mga ganoong pangyayari, no, sa mundong ito mga kasembreros, no. That is why it's really napakasakit kasi nito, no? Kaya sometimes yung iba nagpapakamatay or pumapatay, no, or talagang may galit dahil sa galit nila mga kasembreros. The speaker's lament reveals a heartfelt plea about the painful contrast between good deeds and the evil that is repaid in return. This sentiment may remind us of instances in our own lives when we feel let down or betrayed by friends, family, or colleagues. So kagaya na mention ko kanina, pag tinaridor tayo ng mga taong ito na malalapit sa atin, ay mas masakit at masaklap yung parang dinudurog yung ating puso mga kasembreros. Kasi nga dito sa gumawa ka na mabuti, ikaw pa yung ginawa ng masama mga kasembreros. Rather than reciprocating love, some individuals choose to respond with hatred, leading to feelings of rejection, confusion, and deep sadness. Therefore, the verse challenges us to consider how we respond to such situations and how we can heal and grow from them. So, yun yung, effective yun mga kasembreros kasi kapag tayo po ay, parang gawin natin ba, may mga tao naman na, tama ito, may mga tao naman na instead of putting themselves down, or mas nalulugmok sila mga kasembreros, or hindi na nila nilalampa yung sakit na kanilang naranasan ng matagal. Kumaga pa, 1 taon lang, 2 taon, 3 taon, or maybe months lang, nakaka-move on na sila mga kasembreros. Tapos, gagawin nilang instrumento or gagawin nilang motivation yung kanilang pag-betray or pag-traidor sa kanila or paggawa sa kanila masama to be a better individual. So parang ganoon ba? Kunwari, iniwanan ako ng boyfriend ko, tinador ako, so mag-aaral ako na mabuti, magiging successful ako. So parang ganoon ba? Tapos, basta mas, parang positive yung impact. No? Parang ganoon siya mga kasembreros. Positive yung naging dating nung yung sorrow or ng pagtatraidor or ng pain na ginawa sa iyo mga kasembreros or ng binalik nila na sinukli na kasamaan. So mga ganong tipo and it's more advantageous. It's more beneficial na ganon po ang gawin natin mga kasembreros and mas magiging productive tayo. Nung ginawa nila tayo ng masama dahil sa kabutihang ginawa natin, so mas magiging mabuti pa yung ating ipoproduce dapat at saka magiging productive pa tayo mga kasembreros than we did before. So ganun, parang ipakita natin sa kanila, parang ipapamukha natin sa kanila na mali sila. So parang ganoon ba mga kasembreros, na parang ganoon kasi mga terms na ipamukha mo sa kanila na deserve mo na ganito, ganyan. So parang in nice way naman, parang tanggalin mo na yung galit mga kasembreros, na although it's really difficult to erase and to forgive mga kasembreros, but it's a part of the healing process kasi kapag hindi ka nag-forgive, hindi ka nagpatawad, ay hindi ka totally heal mga kasembreros sa iyong pagiging broken-hearted or yun nga, no? Love can be complicated and the verse serves as a reminder to reflect on how we interact with the relationships and the importance of forgiveness. As we navigate love and hurt, we must actively choose to respond with grace and compassion even towards those who may not deserve it. So grabe, no? Yung mga taong hindi kaya deserving ay gagawin pa rin natin sila ng masama mga kasembreros. Kasi nga yun ang kalooban ng Diyos, no? Yun yung kanyang gusto sa atin. Kasi nga kapag una tayo nagpatawad ay una nating patatawarin at palalayaan ang ating mga sarili mga kasembreros. Sa final thought natin, Psalms 109 verse 5 brings to light the deep frustrations and sorrow we may feel
when encountering betrayal. However, it also offers a significant lessons on how to respond in love and grace, transforming our pain into growth. Grabe, no? Itatransform din natin yung ating pain into growth na parang charge to experience, no? Ganon siya mga, so, naranasan mo na ganito, so hindi mo na gagawin sa susunod, so parang ganon ba, lesson learned na lang, so ganon siya mga kasombreros, so which is definitely far better mga kasombreros na gagawin natin sa ating buhay. So talagang pag nag-respond tayo with love and with grace pa rin mga kasombreros, kasi nga yun ang gusto at kung pa-pleasing sa harapan ng Panginoon. And kapag na-please kasi ang Diyos sa ating buhay, ay pagpapalain niya tayo lalo and our household mga kasombreros. Understanding that many people experience similar trials can foster community as we navigate these struggles together. So yun siya, napakaganda nito mga kasombreros. So together we can work towards embodying the qualities the psalmist encourages, kindness, forgiveness, and love. So yun siya yung gagawin natin ay magpatawad, maging mabait, na maging maibigin pa rin or mapagmahal sa ating kapwa-tao mga kasombreros despite of the pain that you experienced. So yun lamang sa Word of God ha, na po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at saka care and concern at saka pagpapatawad pa rin sa ating kapwa-tao mga kasombreros. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasombreros, and paalam po. I love you all.